Welcome back po sa Panahon TV mga kababayan. Ngayong umaga po makakasama natin si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada para sagutin ang ilang katanungan natin kaugnay sa lagay ng panahon. Good morning, Mr. Cada. Good morning din sa iyo at magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay. Mr. Cada, matapos pong ideklara ito nga official amihan season ay naitala po sa Baguio City ang 14.4 degrees Celsius kahapon ng umaga. Para po mas maipakita natin sa mga manonood natin kung meron nga bang pagbaba sa naging lagay ng ating temperatura, ano po ba yung minimum temperature trend natin from October 1 to 17 ngayong taon at last year? Dahil nga po nag-declare na tayo ng northeast monsoon o panganahon ng amihan, kung i-compare po natin yung ating mga data ng minimum temperature, ito po yung temperatura na na-observe natin o nararanasan sa umaga. Ito po yung halos trend, itong kulay pula, ito po ay yung 2013 at ito naman pong kulay blue, ito ay 2014. Yan po ay nung October 1 to 17. Mapapansin po natin talagang medyo mas malamig ang temperatura last year compare po ngayon kung babasihan ho natin ang istasyon ng Baguio City. Samantala dito sa Metro Manila, kung babasihan naman po natin ang Pag-asa Science Garden Station, mas makikita natin na hindi naman naglalayo ang temperatura o trend ng temperature ngayong October 2014 at last year 2013. Pero sa makikita natin sa graph, patuloy na bumababa habang lumilipas po ang araw ng October. Ibig sabihin, sa mga susunod na araw at lalo na siguro sa buwan ng Nobyembre, mas lalamig pa po ang ating morning temperature kung babasihan po natin ang comparison ng dalawang istasyon na ginamit po natin dito sa Pag-asa. Mr. Cada, ngayon nga po na opisyal na umiiral ito nga hanging amihan. Kailan po ba natin o posible ba tayo makapagtala ng mababang temperatura sa first half ng amihan season or mas mataas po ang posibilidad na maitala ito sa second half ng amihan season? Dahil nagsimula na nga po ang panahon ng amihan, talagang gradual na bababa na ang ating temperatura. Yan nga po ay sa period ng October hanggang April po yan. Pero kung i-compare po natin ang temperature ngayong next month sa susunod na dalawang November to December, mas malamig po ang temperature ng January at February. Ito po yung ating peak of northeast monsoon. Dahil sa buwan po ng January at February, yun po kasi yung mga araw o mga buwan, na kung saan malakas talaga yung ating tinatawag na cold surge ng northeast monsoon. Kaya mas malamig po ang temperatura dyan dahil yung hangin po na nanggagaling ay dito sa may area ng higher latitude countries katulad sa bansang China at sa higher latitude dyan po sa Northern Hemisphere. Winter season na po doon. Kaya yung hangin na papunta sa atin ay mas malamig talaga pag month po ng January at ng February. At kaugnay po pa rin dito sa hanging amihan, posible po ba na itong northeasterly wind flow ay umabot po o yung hanging amihan ay umabot po hanggang Mindanao? Kasi ngayon nga po napapansin natin na sa Luzon lang po nakababa ang gale warning ng Pag-asa. So posible po ba na umabot ito hanggang seaboards ng Mindanao? Yung pong ating halos tinatawag na paglakas o yung surge o bugso ng hanging amihan, nararanasan natin yan kasalukuyan ngayong buwan ng October ay dito lamang sa may area ng Luzon. At pagsapit po yan ng January, February, may pagkakataon na umaabot rin sa Mindanao. Pero yung epekto po nito ay hindi ganoon katulad dito sa may Luzon. Dahil po yung hangin dito sa Mindanao, pag panahon ng amihan, ay halos east to northeast. Ibig sabihin, may component na easterly wind, kaya hindi masyadong nakakaramdam ang ating mga kababayan dyan ng medyo malamig na temperatura. At pagdating naman po talaga dito sa buwan ng peak ng northeast monsoon, January, February, talagang umaabot na po yung ating northeast monsoon sa may Luzon, pababa po yan sa Kabisayaan. Maaring magkaroon din ng epekto sa Mindanao, pero hindi naman ganun kalamig po ang ating temperatura, katulad na posibleng maranasan natin pag panahon ng amihan dito sa malaking bahagi po ng Luzon. At sa usapin naman po tayo ng mga bagyo, paano po ba maapektuhan ng amihan season ang kilos ng mga bagyo? Posible po ba na tumama o tumawid ito sa ating landmass? Pag ganitong panahon ng amihan, ito nga yung sinasabi nating bare months, lalong-lalo na po sa buwan nga po ng October, may mga pagkakataon na nagko-cross yung pong ating bagyo. Yan po ay dumadaan dito sa may area ng Bicol region at dito rin po sa ilang bahagi ng Southern Luzon. May pagkakataon din po sa may northern part ng Kabisayaan, may track din po tayong ini-expect. At may pagkakataon talaga kung ang bagyo ay na-develop dito sa east ng Luzon at nasa labas ng PAR, ito po ay nagre-recurve
o lumalayo dahil medyo malakas na yung ating amihan. Kaya ibig sabihin, imbis na dumiretso, ito ay posibleng humina hanggang malusaw o kaya po ay mag-recarb. Pag buwan naman po ng November, yung track ng ating bagyo ay almost mas mababa ng bahagya. May pagkakataon na talagang tumatama sa may area ng Kabisayaan o naglalandfall katulad po sa nakikita natin. Meron din pong mga halos pag talagang dito sa may mataas na lokasyon ng ating PAR, mabuwang bagyo, ito po ay tuluyang nagre-recarb at hindi na po dire-diretso pupunta sa may bahagi ng ating bansa. So yun po yung ating track pag buwan po ng October at November, pag panahon po yung first quarter o yung tinatawag nating una o dalawang buwan sa panahon ng amihan. Kaya naman po mga kababayan, importante pa rin talaga ang patuloy na pagmomonitor sa kondisyon ng panahon. At Mr. Gala, bilang panghuling katanungan na lamang po, ano bang aasahan nating panahon naman sa mga susunod na oras base po sa nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast? Sa ating pagtaya ng panahon, lalong-lalo na nga po ngayong araw na ito hanggang sa weekend ng linggo, medyo maulap po ang ating kalangitan at talagang dito sa may bahagi ng Luzon, medyo may mararanasan tayong mga pag-ulan. So makikita po natin, halos ito yung mga kaulapan na dulot ng dalawang weather system. Ito po ay yung una, yung ating northeast monsoon o hanging amihan, at dito naman po sa may area ng southern Luzon, apektado tayo ng buntot ng cold front. So makikita natin yung linya ng kaulapan na yan. Halos yan po yung tinatawag nating dulong bahagi o tail end ng cold front. Kaya na-expect po natin, makakapal na ulap dito po yan sa may lalawigan ng Aurora at Quezon at yun po yung makakaranas ng katamtaman hanggang sa kuminsan ay malakas na pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala dito po sa may area, sa natitirang bahagi ng Calabarzon, gayon din po sa may probinsya ng Mindoro, Marinduque, expect po natin ang mahina hanggang katamtamang pag-ulan. Ang epekto naman po ng ating hanging northeast monsoon o amihan, mga mahinang pag-ulan po yan kasama nga ang Metro Manila, ang Cordillera Administrative Region, ang Cagayan Valley at ang ilang bahagi po ng Central Luzon. Ang ating mga kababayan naman dito sa Visayas at Mindanao, almost good weather po yung ating posibleng maranasan dyan dahil maninipis na kaulapan lamang po ang ating posibleng maranasan at may mga pagkakataon na umulan na dulot lamang po yan ng mga thunderstorm. So, yan po ang ating lagay ng panahon. Maraming salamat po, Mr. Kada. At mga kababayan, ito na nga po, no, sa bawat paglipas ng araw, papalapit na rin ang araw ng Pasko. Ilang araw na nga lang ba? 68 days na lamang po, Pasko na. At mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating programa. Yan pong mga nakalap nating impormasyon ngayong umaga. Patuloy po tayong tumutok dito sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Naghahatid po yan ng balita simula Lunes hanggang Linggo, 5 to 5:30 ng umaga dito lamang sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong nakasamang inyong weather body, Jessie Basco, na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang umaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.